Sure. Okay, anyway mga ka-GP Natics, total, sabi nga naman ng iba, ay, naku po, mga kababayan, tayo nagtatalo-talo tayo dito, pero, eto, mga kababayan, etong si Torre, ay, talagang, 4 na star pa rin ay nasa kanya. Tila, mga kababayan, iyak po ang mga bata ni Aimee at mga DDS. Bakit? Oh, mag-iiyak na kayo lahat, mga kababayan, bahala kayo. 'Di ba? Sa mga DDS diyan na tuwang-tuwa, mga kababayan, na nasibak si Torre, subalit hindi po ganoon ang nangyari, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Dahil sabi nga, tuloy po ang kanyang serbisyo. Kung ang tagapagsalita po ng Philippine National Police, kausapin nga natin. General, magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Sir Arvin, Ma'am Doris, magandang umaga po at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Unang-una po, congratulations muna. Nung nagkita po tayo, nung nabisita po kayo dito sa ABS-CBN, sa DZMM, Colonel Palamparnel. Ganyan ba? Si Tonyo ngayon, General na. May estrella na po kayo, General. Congrats. Tama, Sir Arvin. At buti naalala niyo po. Oo, naalala po. Nung pinakilala ka sa atin nila. Correct. Si General Torre at saka si General Marbil po. Marbil. Si Marbil pala. O, tama, naalala ko siya. No po. So, congratulations. So, kayo na po ang tagapagsalita ngayon. Saan po napunta si General Jean Fajardo? Inalis lang po sa kanya yung kanyang pong current capacity na spokesperson sapagkat siya po ngayon ay currently ang director po ng controllership. So may position din naman pala siya. Pero bakit kailangan palitan? Hindi sa ayaw ko kayo, ibang trabaho naman yung controllership. Full-time na pera. Pag controllership, general, pera yun, di ba? Finances? Opo. Yes, sir. Ang initially po kasi nakikita incompatible office po kasi yung spokesperson. Pero ang tagal din na nungkulan bilang spokesperson ni Jean Fajardo. Remember, starting from 2022, mga kababayan, na nanalo si Pangulong Bongbong Marcos, tama ba? Ay siya na ang spokesperson. At ngayon lang ata napansin na yung kanyang pwesto, mga kababayan, ay mayroon naman PIO na dapat sa kanila manggaling ang spokesperson. Bakit noon pinayagan? 'Di ba? Hindi ko lang maintindihan, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Siguro it is the time na dapat ay ito ay maisaayos na, kaya siguro si Jean Torre ay inialis na nila para makapag-focus siya dun sa kanyang designation. 'Di ba? Controllership. At pinag-aaralan din po, gusto po ni CPNP na pag-aaralan kung dapat na pong alisin yung position ng spokesperson sa Office of the CPNP dahil meron naman pong PIO na sa Office of the CPNP na rin. Tama. So meron pa palang iba. Oo. Pwede kakain kasi ng oras mo. Pag PNP spokesperson ka, kakain ng oras mo dahil ang mga media makukulit Ay, oo naman. Mangungulit at mangungulit. May trabaho pa siyang isa. Yung controllership sa kanya din. Hindi po siya, na-promote siya, Ma'am Maris Gasilos, during the time ni Torre, nung napunta siya doon sa kanyang position ngayon. Dalawa yung hawak niya, a spokesperson at yung binabanggit dito. Nakalimutan ko na. Balikan ko lang ng konti. Controllership. Okay, yun ay tungkol sa kaperahan. Na-promote siya during Torres time. Pag PNP spokesperson ka, kakain ng oras mo dahil ang mga media makukulit Ay, oo naman. Mangungulit at mangungulit. May trabaho pa siyang isa. Yung Ma'am Norma Reyes, sa kanya din pala kay General. Kaya ganyan, ano po. Unahin natin yung issue kay Police Brigadier General Macapas. Karanggo mo pala ito, General, ano po. So yung 90-day suspension po niya at may iba pa pong pulis na posibleng sangkot. Actually, mga kababayan, mayroon dito nagsabi na ang isa pa sa mga naging dahilan daw, ito sabi dito, ay mukhang yung problema sa missing sa Bungeros. Napanood ko kanina yung interview kay Rafael Calinisan ng Napolcom, mga kababayan, nung tinanong siya kung ano daw ba talaga ang tunay na dahilan ng pagtanggal kay General Torre, medyo napaisip siya. Tapos biglang ang sagot niya, mga kababayan, mga ka-GP Natics, nananahimik lang kami. Sabi niya ganon. Pero ang caption, ang title nung programa na yon, mga kababayan, o yung video na yon, ay Torre and Fajardo link to tampering missing sa Bungero case. Tama ba yung pagkakasabi dito,
mga kababayan. Wait lang. At titingnan ko lang yung aking tama ba yon? Baka mali eh. Puntaan ko lang yung post ko kanina. Mahirap pagkamali. Ayun, wait lang ha. Tingnan ko lang ng konti mga kababayan. Silipin ko lang kung ano yung pagkakasulat doon. Ay, ito pala, sabi dito, Pajardo link to allege Sabongero case tampering. Torre Pajardo link to allege Sabongero case tampering. Yan yung caption, mga kababayan. Kaya nagtataka ako, sabi ko, teka lang, mukhang may gustong sabihin si Rafael Calinisan. Mga kababayan, ako naman hindi ako naniniwala na magtatamper itong si General Torre ng mga ebidensya, mga kababayan, para lang madiin itong mga patidongan. 'Di ba? Nakakaano naman 'yun. Alam natin, ako personally, mga kababayan, na-meet ko na si Torre nung siya po ay chief pa ng CIDG. Bago pa siya natanggal, mga kababayan, or bago siya nag-resign, nung nagkaroon ng road rage dito sa Welcome Rotonda. Okay, panahon na 'yon ni PBBM, hindi 'yun panahon ni Digong. Panahon na 'yun ni PBBM. Na-meet ko ito, mga kababayan, si Torre dati. Hindi pa siya CIDG chief. Na-meet ko ito nung nagwardya ako. Dahil sa kanya ako nagpapirma dati. Nung meron kaming pinapapirmahan para makakuha ka ng requirements, mga kababayan. Yung ata yun eh. Nakalimutan ko, parang police certificate, parang ganon, mga kababayan, na ang ginawa nila sa akin doon, mga loko-loko to mga pulis na to, pinagtripan kami, pinaglinis kami nung kanilang presinto, pero saglit lang, mga 5 minutes lang siguro, nagkakatuwaan lang sila nung time na yon, mga kababayan. Diyan sa kaso naman sa Bungero, ano po? Paano mangyayari, sir? Parang floating ba yan pag ganyan? O parang restricted ka sa Office of the Chief PNP? Paano ang status niya? Sir Alvin, kaugnay po kasi ng suspension na binigay po sa kanya habang iniimbestigahan po. Usually po, magte-take over po yung ating pong DRDA. Ito po yung number 2 in command sa Police Regional Offices. Unless po na magtalaga ang ating pong bagong Chief PNP, na pansamantala nga halili o papalitan na po si General Macapas. Sa kataon po, Sir Alvin, Ma'am Doris, na si General Macapas po ay aking pong kaklase sa academy. Magkaranggo. Sino po nagsabi, Ma'am Maris Gasilos, na terminated si Torre? may nagsabi bang na-terminate? Wala naman Sabi ko relieve, 'di ba? Na-relieve si Torre sa kanyang pwesto. Wala, hindi naman po siya na-terminate. Na-relieve, ibig sabihin, mga kababayan, ay napalitan, naalis sa pwesto, 'di ba? Hindi ko po sinabing tinerminate. Wala po akong sinasabing gano'n. Kung nga po kayo ni Huba. Okay, so wala pa pong judgment dito. Baka sabihin nila, kita mo, guilty yan. Hindi Ay, po, walang gano'n. Preventive suspension ay para lang po hindi niya ma-influencehan yung investigation, General. Oo, tama. Tama po. Yan po ang isa sa ini-stress po ng ating bagong GPNP. Ay, oo, tama. Sorry. Po ng reklamo ay... Hindi, police clearance, iba pa, meron pa sa mga gwardya. Meron pang isang papel lang, mga kababayan. Hindi lang police clearance, iba pa, meron pa, may tawag pa doon. Parang simpleng-simpleng papel lang eh. Hindi police clearance, mga kababayan. Parang doon sa area mo na yon ay wala ka ring record. Kasi Quezon City ako eh, 'di ba? Doon lang tiningnan, hindi siya totally as a whole na sa ahensya ng pulisya. Yung sa akin kasi, doon lang mismo, mga kababayan, sa area namin sa Quezon City. Kaya doon ako pinapunta. Nagkataon, mga kababayan, nandoon po si General Torre sa pinuntahan namin na na presinto. Ay ititirit po natin ang transparent at fair investigation po. Opo. Particular sa kanyang kaso, General, yung sinasabing, hindi naman panghaharas partner. Hindi parang ebidensya eh. Related sa ebidensya, parang binura. Parang tinamper. Di umano. Di umano. Yun po yun, General. Ma'am, without necessarily... Yes, napanood ko yun. Yung kay Kalinisan, parang may gusto siyang sabihin. Basta, ang pagkakabanggit niya, nananahimik lang kasi kami. Ayaw namin magsalita. Sabi niyang ganon. Parang ayaw namin na magkagulo. Parang ganon yung gusto niyang
sabihin kanina tapos iba yung mga tinginan ni Kalinisan eh. Tapos grabe yung ano niya, grabe yung pagtawag niya ng pagtawag ng pangalan ni General Nartates, mga kababayan. Talagang todo papuri. 'Di ba? Ganun yung ginagawa niya kay Nartates. Hindi po pag-usapan yung details. Kausap po kasi yung bagong director po ng CIDG. Na si General Abrahano. Kung ano lang po yung in-allege ng kanyang complainant po, yun po yung naging basihan ng kanyang administrative relief po. Opo. Pero wala pa siyang, hindi pa niyo pa nakukuha ang panig niya. Hindi pa po kasi po, in a while po, mag-i-start po yung... Yun, nadali mo, Ace Venezuela. Parang ganyan, police assessment, mga kababayan. Tiningnan nila kung kami ay parang kasama dun sa ano ba yun? Mga kababayan, yung sa isip, tinitingnan nila yung tao kung eto ba ay pwede bang maging maging gwardya, baka mamaya may topak din ito. Pero hindi siya kasama doon sa assessment lang talaga, literal. Hindi siya pwedeng maging factor para sa yung sa utak. Hindi doon, mga kababayan. Tinitingnan lang nila kung paano yung gawi mo bilang isang tao, ganon. Kung aming kauna-unahan command conference at marahil po yan ang tatanungin ko mamaya po kay GPNP kung ano po ang magiging status po at pag-uusapan po namin. Kasi sapagkat mahirap po na ang ating pong regional director ay wala sa pwesto at ang mamumuno lang po ay DRDA na number 2. Medyo matagal-tagal po kasi yung kanyang administrative relief po. Opo. Okay. General, may command conference kamo kayo. Ano ang mga pagbabago sa ilalim ni PNP Chief Nartates? Magkakaroon din po ba ng balasahan? O as is yung mga nakaupo ngayon under the leadership of the ex-PNP Chief Torre? Sir Alvin, ang naasahan po namin, kauna-unahan pag-uusapan, yung kanyang pong mga program trust, na 7 po yun na binanggit niya nung kanyang pong assumption of office noong nakaraang araw. Dahil gusto namin malinawan din sa aming mga commanders po sa field kung ano ba yung mga details na mga gusto niyang ipatupad kaugnay po nung kanyang 7 trust program. At sa balasahan po, wala pa po kami inaasahan na balasahan. Sinasabi naman po niya, maging ikaw man ay identified sa nakaraang GPNP, hindi po siya magiging malakid. Ang pagbabasihan po dyan ay naging yung performance nung ikaw yung nakaupo. So, dapat lang, wag tayong tumingin na kung ito naman ay nagtatrabaho ng maayos, na wag natin ilinya at i-branding, ito ay tao ni Torre, ay lipat natin ito. Sana walang ganon, mga kababayan. Sana depende kung paano ka nag-perform sa iyong duty, di ba? Maganda po yun. Maganda po yun kasi baka sabihin ng iba, ito close ito kay Torre. Kaya nga. Ilipat ito. Ito na naman tayo sa bata-bata. Ganun din ang mangyayari. Parang walang pinagkaiba dun sa nakaraan. Hindi ba? Tama, Sir Alvin, kung sa mga nakakakilala po kay ating pong bagong GPNP, sa General Nartates, very fair na official po yan. Nung mag-isa man ay maging RD sa Region 4A at NCRPO. Hindi po siya basta-basta nag-aalis po ng mga official kung walang cost na dapat alisin po. Opo. Ipagpapatuloy din po, General, sa palagay nyo, yung mga proyekto naman o programa ni General Torre. Kagaya na lang, yung 5 minutes na, anong tawag mo? Response time. Yung response time. Opo, Ma'am Doris, katunayan, naglabas po tayo ng isang araw ng press release kaugnay po sa pagpapatuloy ng 5MRP o ng 911. Sapagkat, Ma'am Doris, Sir Alvin, yung pong naman 5-minute response time, kasama lang po yan sa programa na E911. Kung makapansin po ninyo, ang police response naman po doon ay yung pag-dial mo ng 911 ay press 1. Yun lang po yung portion para sa PNP. At yung pong 5-minute response policy po ay kasama sa kabuuan po ng E911. Opo. Ang naisip ko lang agad, partner, kasi siyempre, pag 5 minutes ang response time, kailangan fit ang inyong mga kapulisan. Meron din po ba, alam ko, medyo matagal na itong proyekto na to, yung mga layla. Hindi naman po, Ma'am Lynn Tamuri, hindi naman po inalis si General Marbil. Talagang nagretiro na siya. Okay? Parang inantay lang muna. Okay, magretiro ka muna. Pero, ang pangit na naging kahuli-hulihan na nangyari dyan, ay may sariling galaw etong si John Bicrimulya at itong si General Nartates hinggil doon sa bata na di umano
ay scripted, mga kababayan, na ito ay kanilang nailigtas na i-rescue. At nagkaroon pa ng isang case, yung kay Anson Ke, mga kababayan, yung kinidnap na Chinese, na parang hindi rin po nila ipinaalam. Parehas yan. Hindi nila ipinaalam kay General Marbil. Parang na-bypass. 'Di ba? Sa lahat ba naman ng tao, mga kababayan, ang uutusan mo, ang makakaalam yung pangalawang second in command? 'Di ba dapat ang unang makakaalam ay yung pinakamataas na opisyal, mga kababayan, sa PNP? Bakit binaypass? So, 'yun ang nakakapagtaka, 'di ba? Ang tiyan ng mga pulis natin. Meron po hindi bang si ganyan? Tuanyo partner, hindi. Oh. Ano ito? Fit na fit. Matikas? Oo, matikas. Oh. Walang bilbil. Talaga. Thank you, Sir Alvin. Pero kung makikita niyo po ang ating bagong GPNP, super fit po ng ating bagong GPNP, super slim. Kaya sinasabi ko nga po, meron pong moral ascendancy na ipagpatuloy niya yung kanyang programa nung siya po ay DCA para po panatilihing slim ang ating po mga police personnel po. Opo. Ano sa palagay mo ang pinakahamon, pinakamatinding hamon sa pamumuno ngayon ni General Nartates, General Tuanyo? Ang nakikita po natin dyan ay yung pagpapatuloy po ng 5MRP sapagkat yung sa kanyang sariling program trust, nabanggit niya yung about patrolling and police presence. Kung titignan po natin, papasok na din po dyan sa 5MRP yung patrolling and police presence sapagkat ito po yung number 1 kautusan po ng ating mahal na Pangulo ng BBM. Pangalawa, Sir Alvin, yung pong gusto niya pong palakasin yung moral and welfare po ng ating mga kapulisan, kaugnay po ng moral and welfare, syempre kinakailangan din po yung paglilinis po ng ating hanay tungkol sa ating pong mga miyembro ng Philippine National Police. Meron po ba siyang nararamdaman na kahit kaunti na pressure? Kasi sabi ko si Lacson ba nagsabi na big shoes to fill. Dahil si Torre ay medyo talaga popular. So palagi nyo... In so short a time. Like sila yung 3 buwan lang siya. Ang daming nagawa. Correct. Ang ating pong bagong PNP, he welcome with open arms po yung challenges ng kanyang bagong position. Tinatanggap niya po ang lahat ng kaakibat na challenges na darating sa president po bilang bagong PNP po. Okay. Ngayon, matanong kita about the procedure, Kasi si General Torre, hindi pa siya mag-resign o hindi siya magre-retire. Ibig sabihin po, may 4-star general po tayo, hindi ho ba? Tapos yung PNP chief natin, 3-star general. Hindi ba awkward yun, General Tuanyo, na may 4-star pa na nandyan ali-aligid, tapos ang hepe ng PNP, 3-star general, di ba parang weird? Sir Alvin, hindi lang po ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon po tayo ng ganyan pangyayari. Ito po ay nangyari sa panahon po ni General Lastimoso, na kung saan siya po ay humalili noon kay General Santiago Alinio, na 4-star. Nung siya po yung umukupa bilang PNP, hindi pa po retire si General Alinio. Ganoon din po, sa time ni General Purisima, kung saan nag-take over si General Espina. Pero mga kababayan, kahit anong sabihin natin na mayroong pangyayari niyan o sabihin natin may precedence niyan, 'di ba, sa mga nagdaang mga chief PNP, mga kababayan, talagang very awkward talaga 'yun. Yan na yung right term diyan . Very awkward that you are already the chief PNP pero 3-star lang ang nakikita nila sa balikat mo. Mga kababayan, samantalang yung na-relieve ay 4-star pa rin, mga kababayan, di ba? Siyempre, kumbaga tatak na sa history yan na ikaw bilang hanggat hindi ito nagre-retired or nagre-resign, mga kababayan, mananatili po na ikaw ay 3-star lang. Kasi mayroong 4-star at iisa lang ang dapat na magkaroon ng 4-star, mga kababayan. Parang, di ba ang hirap talaga kumilos nun? Teka lang, parang pinagtatawanan ka ng ibang mga tao nun, di ba? Teka lang, 3-star PNP chief. Dapat 4-star yan Di ba? Parang gano'n na, mga kababayan. Parang nakaka-insulto talaga yon. Kaya ngayon, yung mga DDS dyan na nagsasaya, mga kababayan, at yung may bata dyan, kung kanino man, Diyos mio, yan talaga yung pinaka-balakid, yan talaga yung pressure, at the same time, yan po yung challenges na nakikita ko dyan kung paano nyo gagawa ng paraan sapagkat nakikita natin, ang ginawa ni General Torre, mga kababayan, mayroon din siyang pahayag
nagang 2027 siya bago siya magre-retired. 'Di ba? Tapos mga ka-GP Natics, nakita po natin na si General Torre ngayon ay naka-on leave. 'Di ba? Pautak. Ang sinasabi po kasi ng batas, isa lamang po ang 4-star dapat na mumuno. Ang mangyayari po niyan, kung kailan po magre-retire si GPNP, at doon lang po dapat magkaroon ng another 4-star po. Hindi, pero kung ang dating PNP chief ay kamo parang assigned siya sa office ng chief PNP, di ba? Oo. Kasi pulis pa rin po siya, hindi ho ba? Kahit sinibak siya, ayun pa palang gusto ko itanong. Ano ba yung status niya? Ano status ni General Torre? Siya ba ay pulis pa rin as we speak? O hindi na siya pulis? Pulis pa po siya, Sir Alvin, Ma'am Doris. Sapagkat ang kanyang po retirement ay March 2027. Siya po ay malayo pa. Mananatiling pulis, may hawak na 4-star rank, at kailangan po kanyang status ay magiging floating status po under the office of the GPNP po. O kaya nga po, so pag pumasok, kasi nakabakasyon po siya, di ba? So pag pumasok na siya, di mag-opisina siya sa office ng Chief PNP. Di apat yung estrella niya doon. Doon din nag-opisina, yung 3 estrella naman. Pwede ba siyang makialam ngayon doon? Sabihin niya, parang hindi maganda yung diskarte mo, dito tayo sa ganyan. Para alam mo yun, yung makikialam ka dahil siyempre mataas ang ranggo mo, 4-star ka eh. 4-star. Technically po or in practice po, hindi po ganun ang nangyayari. Ang designation niya lang po is under the office of the GPNP. Gets ko na mga kababayan. Yung kanyang posisyon ay yung kanyang tawag dito, yung position niya ay yun ang naalis sa kanya. Pero yung pagiging 4-star, mga kababayan, hindi siya pwede na pilitin, hindi siya pwede na kumbaga puwersahin na mag-retired. So it depends on him kung kailan talaga niya gusto, mga kababayan. So yun nga, challenges nga yun. Sa isang opisina ay merong 4-star, tapos ang PNP chief 3-star, mga kababayan. Pero pagdating po sa trabaho, hindi, syempre yung PNP chief naka-assign sa doon, naka-designate, siya talaga magtatrabaho noon as PNP chief. Pero yung star lang ang hindi niya nakuha. Kumbaga, mga ka-GP Natics, hindi pa rin kumpleto. Diba? Paano magiging kumpleto? Trabaho lang ibinigay sa'yo, parang na-promote ka. Parang ganito yan, mga kababayan, parang natatandaan ko tuloy. Sabi na, kami nung nasa BPO industry pa, lagi kami naglolokohan. Bakit, mga kababayan? Bakit kami naglolokohan? Tumaas yung position, katulad ako, dati agent, mga kababayan. Tapos naging, tawag dito, naging subject matter expert. So, naging subject matter expert ako, mga kababayan, nagtitake pa rin ako ng calls. Tapos kapag, ako yung umiikot doon sa floor para kapag halimbawa may i-assist, ako mag-a-assist. Ngayon, na-promote ako, naging SME ako, mga kababayan, dumami lang yung trabaho. Pero, yung sahod, wala. Pero, syempre, dito kay Nartates, yung sahod ng PNP chief, makukuha niya yan. Pero, mga kababayan, yung ang di lang niya pwedeng makuha agad hanggat hindi nagre-retired, si General Torre, yung 4-star. Kumbaga, trabaho, nandun, sahod, nandun, pero yung 4-star, hindi niya pwedeng makuha ng sapilitan. So, antayin niya si General Torre hanggat ito, mga kababayan, ay gusto na manatili bilang isang pulis. Kumbaga, nakashadow sa kanya. Pero wala na po siyang role para po sa pagpapatupad ng mga tungkulin sa office po ng GPO. In other words, parang under siya, lalabas, magpapa-under siya sa 3-star general. Kahit 4-star siya, hawak siya ngayon ng 3-star general, General Tuanyo. Technically po, Sir Alvin, ganun po ang lumalabas. Pero wala na po siyang hand sa pagpapatakbo ng office ng GPNP o yun yung papers. Kaya po, may mga suggestions po. Usually po kasi yung mga official kapag po Hindi, yung Saudi Nartates pang Chief PNP na Jack Darrell. Okay, yung 4-star lang talaga. Yung star lang, yung between sa kanyang balikat, ang hindi po niya makukuha hanggat nandyan si General Torre. Dagok yun, on floating status. Meron tayong polling star na lang sa DPR and professional. Usually doon po. Pero ito po, meantime, habang pinag-aaralan ang kanyang status po bilang floating status po sa OCPNP, pero narinig naman po natin na siya po ay nag-final leave
para pag-aralan po yung kanyang lagay po. Tama. So posible, General Tuanyo, na sa kabuuan ng termino ni General Nartates, 3-star lang siya kasi hindi nga siya mapupromote hanggat hindi nagre-retire o nagre-resign si General Torre. Kaugnay po niyan. Na-promote naman, position nga lang. Diba? Pero yung kabuuan as a whole, mga kababayan, ng isang, syempre, pag tinawag natin na PNP chief, dapat kompleto lahat, 'di ba? Sahod, tumaas, yung trabaho, nadagdagan, tapos yung 4-star nadagdagan. Sa kanya, lahat yung nakuha niya except the star. Kaya nga sabi nila, mag-antay na lang siya ng polling star. Yari ka! 'Di ba? Yung pressure di niya kakayanin masyado, sabi ni Ma'am Mona Nases. Sir Alvin, rinig ko po doon sa press briefing ng ating pong SILD, Sir John Vic Rimulya, na pinag-aaralan na po ng National Police Commission kung ano po ang magiging status kaugnay po nung rango po ni General Evelyn ko. Sapagkat yung kanyang pong appointment order nakakalagay na po doon is open and close, Police General. Yun po ang nakalagay doon. Pero kung susundin lang natin to, assuming alam nyo mga kababayan, yung mga, yung tawag dito, anchor ng ABS. Anchor nila, parang kamping-kampi kay General Torre. Sa totoo lang. Hindi nyo napapansin? Mga kababayan, talagang pinagdidiinan nila, ine-emphasize nila, 3-star lang si General Nartates. Sabihin po na yung retirement po niya, sapagkat mas bata po ng 2 weeks si General Nartates kay General Torre. May pagkakataon po kung susundan lang po natin yung retirement nila at 2 weeks before final retirement po nila is magiging 4-star po siya. Tama. Ayun. So, hindi po siya titira doon sa bahay na puti? O pwede pa sila maging housemate? Ni Nartates? Hindi po, Ma'am Doris, wala pa po nangyaring sa National Police. Opo. Siyempre, iwasan natin ng gano'n kasi may awkward awkwardness pa gano'n, partner. Correct, diba? Magkakasulubong kayo doon. Ang tradisyon kasi nila, hindi ba, and correct me if I'm wrong, General Tuanyo, sumasaludo ang mababang ranggo sa mataas na ranggo. Tama. So, can you imagine, yung PNP chief ngayon, sasaludo siya doon sa ex-PNP chief. Parang hindi naman akma. Dapat baliktad, General. Opo. Traditionally po kasi sa amin po kasi pag upper class, is always or forever and under. Kung makapansin niyo po sa mga informal gatherings, kapag halimbawa po, mas junior sa rango yung upper class, tapos pag nakita niya yung junior niya na mas mataas sa rango, sinasaluduhan po namin. By tradition. Hindi po issue sa amin yun, sapagkat pero dito ang sinasabi naman po natin dito, sa pagkakataong ito, ang sinasaluduhan natin po yung office po na nire-represent po ng ating GPN. Tama. So, ibig sabihin, kahit may 4-star general dyan, ang masusunod, ang magmamando ay si PNP Chief Nartates. Oo, kasi sa kanya binigay yung yung designation ng PNP Chief. Sabi ko nga sa inyo, ang wala lang sa kanya yung star, 'di ba? Yung estrella. O sabi ni Northern Kumot, JP, ang galing mong